Okay, game. Grabe yung mga sources na pinadala mo sa amin this time. Medyo mabigat yan, di ba? Oo. Akala ko alam ko na yung basics tungkol sa Millennial Kingdom, pero itong interpretasyon na to ibang-iba. Ibang level. May susubukan tayong buing na yon, no? Isang medyo, kakaibang larawan ng end times. Ang sentro ng puzzle natin ay yung konsepto ng ikapitong araw. Tama. Pero babala lang sa inyo may mga parte dito na baka iba sa lahat ng narinig mo na. Handa ka na bang himayin to? Sige, i-breakdown natin to. Para maintindihan natin lahat, may isang core idea na kailangan nating tandaan. Yung pundasyon ng lahat. Oo, yun mismo ang pundasyon. Ito yon. Ang isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. So kapag sinabing ikapitong araw, ang pinag-uusapan natin? Ang ikapitong 1,000 taon. Eksakto. Ito yung magiging susi natin sa buong usapan. At itong ikapitong araw na to, ayon sa material, ang daming alias. Ang daming pangalan, no? Oo, tinatawag siyang 1,000-year kingdom o 1,000 taong paghahari. Siya rin daw yung bagong langit at bagong lupa. Tapos siya rin daw yung paraiso. At siya rin ang tinatawag na ikatlong langit, pati yung Sabat o araw ng pamamahinga. Ang dami. Bakit kaya kailangan ng napakaraming pangalan para sa isang panahon lang? What's fascinating here is nililinaw ng source na lahat ng pangalang yan tumutukoy sa isang bagay para maiwasan yung isang common misconception. Na ano yon? Madalas kasi, iniisip ng mga tao na magkakasunod ang mga yan na pagkatapos ng 1,000-year kingdom, saka palang darating yung bagong langit at lupa o paraiso. Okay. Parang stages. At magsisimula raw to sa pagbabalik ni Jesus. At kapag nakakulong na si Satanas, Yun. sa sandaling si Satanas ay ikulong na sa tinatawag na bottomless pit. So, parang isang event lang na may maraming titles. At sa pagsisimula nito, may malaking pagbabago raw na mangyayari sa mundo. Dito pumapasok yung mga descriptions mula sa aklat ni Isaias, tama? Eksakto. Dito binibigyan ng source ng matingkad na larawan kung anong itsura ng paraisong to. Paano raw? Sinasabi na ang disyerto, literal na mamumulaklak na parang lilya. Yung mga tigang na lupa, magkakaroon ng mga bukal at lawa. Wow. Ito ay isang total reversal ng kalagayan ng mundo natin ngayon. At hindi lang sa kalikasan, di ba? Pati sa mga tao. Binabanggit dito na ang bulag makakakita, ang bingi makakarinig. Oo. At ang pinaka-poetic para sa akin, ang pilay ay tatalon na parang usa at ang pipi ay aawik. Grabe yung imagery, parang isang mundo na puno ng healing. Tama. At may idinagdag pang isang konsepto, yung banal na daan. Isang highway. Parang ganon, isang highway kung iisipin mo. Dito, ang mga tinubos lang ang pwedeng dumaan. Walang mababangis na hayop, walang panganib. Safe, kumbaga. Oo. Ang sinumang lalakad dito hindi maliligaw. At ang pinaka-summary ng lahat ng ito ay yung pangako na ang kalungkutan at pagtangis maglalaho. At papalitan ng walang hanggang kagalakan. Okay, sandali. Dito yata magugulo ang lahat ng alam ng marami sa atin. Dito na. Kasi ang laging turo, pag nasa paraiso ka na yun. Eternal, di ba? Walang hanggang kagalakan. Pero sinasabi dito sa source mo na itong mga bagong langit at lupa May expiration date pala? may hangganan. Seryoso? Eksakto. At yan ang isa sa pinakakontrobersyal na ideya sa interpretasyong ito. Hindi ito yung final destination. Hindi pa. Hindi. Isa siyang 1,000-year chapter. At pagkatapos, aalisin din siya. Malinaw na sinasabi ng may akda na itong paraisong ito tatagal lang ng 1,000 taon, pagkatapos niyan maglalaho rin to. Kasabay ng ano? Kasabay ng tinatawag na Great White Throne Judgment. Okay, para lang sa context ng lahat, yan yung final judgment scene sa Revelation. Tama ba? Yung pinakahuling paghuhukom bago yung tunay na kawalan hanggan. Tama. At ang punto ng source, itong paraiso ay bago pa mangyari ang final judgment na yan. Pansamantala lang talaga siya. Kaya pala? Oo, kaya nagkakaroon ng kaunting issue sa interpretasyon. Halimbawa, yung issue tungkol sa dagat. Yung dagat? Sinasabi sa isang bahagi ng scripture na sa bagong langit at lupa, wala ng dagat. Pero sa description ng Great White Throne Judgment, binabanggit na ibibigay ng dagat yung mga patay na nasa kanya.
Oo nga, no? Paano yun? Paano magkakaroon ng dagat sa judgment kung wala na sa bagong langit at lupa? Para may kontradiksyon. Meron siyang isang napaka-interesanting take dito. Sabi niya, baka hindi literal na dagat yung tinutukoy. So, symbolical. Parang ganon. Yung dagat daw sa eksena ng paghuhukom, baka yung glassy sea o dagat na kristal na nasa harap ng trono ng Diyos. Okay? Samantala yung dagat na mawawala sa bagong langit at lupa, yun yung simbolo. Teka, yung dagat bilang simbolo ng mundo ng makasalanan. Medyo malalim yon. Saan kaya nakuha ng may akda yung ideyang yon? Kasi usually, pag sinabing dagat, literal na tubig ang iisipin mo. Magandang tanong yan. Ipinapahiwatig ng source na sa Biblican language kasi, ang dagat madalas kumakatawan sa kaos, sa mga bansa. Ah, yung mga Gentile world? Oo, yung sanlibutan na malayo sa Diyos. Tandaan mo yung mga kwento kung saan lumalabas yung mga beast o halimaw mula sa dagat. Simbolo sila ng mga paganong kaharian. Oo nga, no? Kaya pag sinabing wala ng dagat, hindi ibig sabihin na matutuyo ang Pacific Ocean. Ang sinasabi ay yung sistema ng mundo na puno ng gulo at kasalanan, yun ang mawawala. Wow. Okay, that makes more sense. So, ano naman ang itsura ng buhay sa loob ng 1,000 years na to? Kung hindi pa to yung final, eternal state, anong ginagawa ng mga tao doon? Dito nagiging mas relatable, no? Sinasabi ng source na ang buhay doon katulad pa rin ng sa atin sa maraming paraan. Hindi to isang purely spiritual na dimension kung saan lumulutang lang yung mga kaluluwa. So, may physical activities pa rin? Oo, may mga taong nagtatayo ng bahay, nagsasaka ng ubasan, nagkakaanak at may mga hayop. Ang kaibahan lang ay yung resulta. Paano ang resulta? Dito, pwede kang magtanim tapos walang anihin, di ba? Doon, lahat ng pinagpaguran mo, masisiyahan ka. Isang masayang lugar na walang pagdurusa. Pero may sinasabi rin yung source tungkol sa pagiging gantimpala nito, di ba? Hindi lang siya basta next phase, kundi isang premyo. Oo, at partikular daw na gantimpala ito para sa mga martir. Ah, para sa kanila specifically. Yes, yung mga nagbuwis ng buhay para sa kanilang pananampalataya, sila yung maghahari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Isang reward world para sa kanila. Isang gantimpala na may expiration date. Medyo kakaiba yung konsepto. Parang binigyan ka ng premyo pero sasabihin sa'yo, enjoy mo lang yan for a limited time. Eksakto. Kasi pagkatapos ng 1,000 taon, matatapos din yung special na gantimpalang ito. Sa puntong yun, lahat ng banal, martir man o hindi, magiging pantay-pantay na. Ah, may leveling off na mangyayari. Oo. Nag-iwan pa nga ng isang rhetorical na tanong ang may akda para pag-isipan natin. Ang 100 taon ba ng katapatan ay dapat tumbasan ng 1,000,000 taon ng gantimpala? Ah, yung idea of proportion. Ipinapahiwatig nito yung ideya ng proporsyon at banal na katarungan, na ang isang pansamantalang gantimpala na 1,000 years ay sapat na at makatarungan para sa isang buhay ng sakripisyo. Okay, gets ko yung logic ng proportional justice, pero may isang practical na problema. Kung itong lumang mundo ay masusunog sa apoy, kaya ng sinasabi sa mga kasulatan, saan naman nila itatayo itong bagong reward world na to? Gagawa ba sila ng bagong planet from scratch? Akay sa source. At dito, nagbibigay siya ng dalawang posibleng pananaw, pero nananatiling neutral, bagamat may personal siyang leanings. Okay, ano yung una? Ang unang pananaw, symbolikal ang pagtingin sa pagkasunog. Ayon sa view na to, yung pagkasunog ng mundo ay simbolo ng pagtapon sa beast. Yung pandaigdigang gobyerno? Oo, sa lawan ng apoy. At dahil yung apoy na yon ay mananatiling nagliliyab sa loob ng 1,000 taon, para na ring patuloy na nasusunog ang sistema ng mundo sa buong panahong yon. So, kung ganon, Kung ganon ang interpretasyon, imposible na ang bagong lupa ay yung na-restore lang na lumang mundo. Dapat ito ay isang ganap na bagong lugar. okay, so a totally new creation. Ano naman yung pangalawang pananaw? Ang ikalawang pananaw naman, yung pagkasunog ay simbolo ng pagtapon sa mga fallen angels. Sa mga rebelding anghel. Kung ang mga anghel na to lang ang itatapon sa apoy at hindi yung mismong planeta, posible na ang Earth ay i-restore o i-renovate lang.
para maging bagong lupa. Tama. Pero kung ire-restore lang pala, paano nito nasusolusyonan yung issue ng pagkasunog? Hindi ba't parang magkasalungat yung ideya ng total destruction by fire at simpleng renovation? Iyan mismo yung punto ng may akda. Kaya sinabi niya na sa personal niyang palagay, mas malamang na ang bagong lupa ay itatayo sa ibang lugar at hindi isang ni-recycle na lumang mundo. Gets? Pero anuman ang lokasyon, ang diin ay sa kalidad ng buhay doon. Katulad ng sa mundo, pero walang paghihirap. Sige, dito na yata nagiging mas kapanapanabik at medyo weird. Dito na yung twist. Pag nagatakos ng 1,000 taon ng kapayapaan sa paraisong ito, may isang malaking twist. Ayon sa source, si Satanas ay muling pakakawalan. Bakit? Parang sinisira mo yung perpektong party. Ito yung nabubuksan ng maraming komplikadong ideya. Ang implikasyon nito, ayon sa source, ay yung bagong langit at bagong lupa mapupuno ng mga taong maaaring malinlang ni Satanas. Ano? Ito ay isang nakakagulat na konsepto. Isipin mo, isang paraiso kung saan posibleng magkaroon muli ng rebelyon laban sa Diyos. Ibig sabihin, itong ikatlong langit na sinasabi kanina, hindi siya ganap na safe zone. Ayon sa interpretasyong ito, hindi. Dahil abot pa rin siya ng impluensya ni Satanas, hindi ito maaaring yung langit kung nasaan yung mga anghel na tapat sa Diyos. Kasi doon, walang puwangang kasamaan. Eksakto. Mayroon pa ngang isang teorya na binanggit ang source, isang posibilidad lang daw, na itong ikatlong langit o paraiso ay inilipat. Inilipat saan? Mula sa orihinal na lokasyon nito, patungo sa Hades o ang daigdig ng mga patay, kaya ito naging accessible kay Satanas pagkatapos ng 1,000 taon. Teka. Sino ba tong mga taong to nang malilinlang pa rin kahit 1,000 taon nang nakatira sa paraiso? Hindi ba dapat lahat ng nandoon ay saved na at immune na sa tukso? Dito, ipinapaliwanag ng source ang isang crucial distinction. Hindi pala lahat ng papasok sa bagong lupa ay mayroong spiritual body. Katawang espiritual? Oo, kulad ng sa mga martyrs. Mayroon ding mga taon, bagamat naligtas, ay kailangan pa ring dumaan sa isang uri ng pagsubok ng pananampalataya. Okay. Tulad ng sino? Yung classic example na ibinigay ay yung magnanakaw sa krus na pinangako ni Jesus ng paraiso. Naligtas siya by grace, di ba? Pero hindi siya dumaan sa buong proseso ng sanctification. So anong uri ng katawan mayroon sila kung hindi spiritual? Ano ang difference? Ginamit ng source yung terminong soulish body, hiniram mula sa orihinal na wika ng material, yung honjinorin mom. Ang pagkakaiba ay, ang isang spiritual body, ganap ng napapasalim sa espiritu, hindi na to kayang maimpluensyahan ng kasalanan. Okay. Ang isang soulish body naman ay buhay, pero mayroon pa ring potensyal na matukso. Oh, wow. Dahil dito, yung mga taong may ganitong katawan ay maaari pa ring magkasala at dahil doon, maaari pa ring mamatay. Wow, wait. Let that sink in. Isang paraiso kung saan posibleng mamatay. Parang ang gulo. Oo. So para siyang Garden of Eden Part 2 kung saan may choice ka pa ring magkamali. Ganun ba? Napakagandang analogy niyan. Ganun nga ang dating. Ngunit may mahalagang caveat ang source. Ano yan? Sa loob ng 1,000 taon, habang nakakulong si Satanas, kahit mayroon silong soulish body, yung pagnanasa ng laman, or yukche esoyok, hindi mananaig sa kanila. May protection? Tila may isang uri ng divine protection o biyaya na iral sa loob ng panahong yon. Pero sa sandaling pakawalan si Satanas, yung proteksyong yon ay tila nawawala at doon na sila nagiging vulnerable sa panunukso. So, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa isang araw na katumbas ng 1,000 taon hanggang sa isang paraisong may hangganan at expiration date, kung saan posible pa ring magkasala at mamatay, isang mundong gantimpala na pansamantala lang pala. Napaka-unconventional ng view na to. If we connect this to the bigger picture, ipinapakita nito ang isang napaka-komplikado at hindi conventional na pananaw sa mga huling araw. It challenges the common notion of a simple, linear path to an eternal, unchanging heaven. Sa halip, binibigyan tayo nito ng ideya ng mga yugto,
Isang pansamantalang gantimpala, isang paraisong hindi pagganap na perpekto, at sa huli, yung konsepto ng ganap na pagkakapantay-pantay sa pinakahuling wakas. Kapag tapos na lahat ng gantimpala, ipinapakita nito na yung buong journey ay mas komplikado kaysa sa iniisip natin. May mga phases, may mga trials, may iba't ibang uri ng pag-iral bago pa man marating yung sinasabing tunay na kawalang hanggan. Hindi siya isang one-way ticket straight to the finish line. Tama, at ito ang iiwan naming tanong para sa iyong pag-isipan. Kung ang gantimpala para sa matinding katapatan at sakripisyo ay pansamantala lamang, paano nito binabago ang pagtingin mo sa konsepto ng walang hanggang gantimpala at sa tunay na kahulugan ng pananampalataya? Does it make faith more about the journey and the relationship itself rather than just the price at the end?